Ngayon ay araw ng Biyernes, pananalangin. Pero mga kapatid, kumusta po muna kayo dyan? Kung anong yung kalagayan dyan, na nakikinig kayo ng salita ng Panginoon ngayong gabi, yung Friday. At patuloy pa rin tayong tinatagubilinan ng gobyerno na tayo ay gagamit ng face mask at saka face shield sa ating mga pagtitipon. So, nais kong gawin itong announcement na to na sa linggo, kailangan po magdala po tayo ng ating mga kanya-kanyang face mask at gagamitin po natin yan habang tayo nasa loob ng church. Tayo po ay dapat sumunod sa protocol, magdala pa rin tayo ng alcohol at saka ikukuha natin yung ating pagpagan, lagyan natin ng Clorox pa rin para patuloy pa rin tayo mag-observe ng government protocol. So, sa tingin ko naman mga kapatid, tayo ay binibigyan ng konting luwag ng gobyerno pagdating sa mga pagtitipon na katulad niyan, pero manatili tayong responsible na mga mamamayan ng ating bansa sapagkat tayo, unang-una, tayo ay Kristiyano. Dapat huwag po natin iyan ay labagin. Huwag po natin sasalangsangin ang patakaran ng gobyerno, pero hindi naman po yan ang nangangahulugan na tayo ay wala nang gagawin. Tayo ay unti-unti pa rin na gumagawa at katulad sa gabi ito, ididalangin natin ang lahat ng yan upang tayo ay patuloy na gabayan ng Panginoon. Matagal-tagal na rin panahon na tayo ay nasa ilalim ng pandemya, pero sa awa ng Panginoon at sa gabay niya, tayo ay narito pa rin nakatayo. Bago tayo dumako sa ating pag-aaral, pagbasa ng salita ng Panginoon, tayo ay manalangin muna sa ating pagsisimula. Lord, maraming pong salamat sa hapong ito. Idinadalangin ko, Panginoon ng Diyos, ang mga kapatiran, saan man sila naroroon. Ngayon ay araw ng pananalangin. Totoo, Panginoon namin Diyos, na kahit saan pwede kami manalangin, pero isipin po namin ang mga mahalagang bagay patungkol sa aming mga pangangailangan at iyan po, Panginoon, ay magagawa namin kung kami ay titika at mamahinga sandali at mananalangin. Mga Panginoon namin Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito, sa iyong pag-iingat. Matagal-tagal na rin panahon na hindi namin patunayan na kami ay iyong pinabayaan. Alam namin, Panginoon namin Diyos, na patuloy kang naririyan, nakaupo sa trono mo, tinitingnan mo ang aming mga kilos, hindi pa rin nagbabago ang iyong pangunguna sa amin. Sa hapong ito, Panginoon namin Diyos, idinadalangin ko, Panginoon, ang mga kapatiran na bumubuo ng Journey Community Church at mga bahay-sambahan na mayroon mga panalangin at ginagamit nila ang salita mo, Panginoon ng Diyos, upang maging batayan ng pananalangin. Alam po namin, Panginoon ng Diyos, na pwede kami manalangin, Panginoon, na hindi nagbabasa ng iyong balang salita. Pero mayroon din kaming araw ng pananalangin na kung saan nagbubulay po kami ng iyong banal na salita. Ang banal na salita, ang iyong banal na Biblia, ay kasama-sama na po namin yan, Panginoon ng Diyos, sa aming buhay spiritual. Hindi po namin yan mahihiwalay. Kung kaya, Panginoon namin Diyos, marami pong salamat sa iyong banal na salita na iyong ibinigay
hindi lamang sa amin, maging sa iba pa man ng mga mananampalataya. At iyan, dadalangin ko rin po, Panginoon Diyos, ang mga lingkod mo sa mga sulok ng Pilipinas. Ang mga pangailangan nila, Panginoon, patuloy mong i-provide, patuloy mong gabayan sila, ang kanilang mga nasasakupang mga kawan ay pagkaisan mo sila, Panginoon, bigyan mo sila ng pagtitiwala sa lahat ng pagsubok na ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon ng Diyos, na ang pagsubok na ito ay kapahintulutan mo. Nais mo, mayroon kang aral na ipinapakita sa amin dito. At sana, Panginoon namin Diyos, sa mga panahon ito hanggang sa matapos, makita po namin ang aral na nakapalo dito. Isa na nga po, Panginoon namin Diyos, ang aming pananalangin. Na dapat manalangin kami, Panginoon, at magbigay kami ng panahon sa pananalangin. Sa pangalan ng Hesus Kristo, ito ang sumatalangin. Amen. Ngayong hapon, ang ating pag-aaralan ay, katulad ng ating sinabi, ay tungkol pa rin sa pananalangin sapagkat po, mga kapatid, ito ay prayer meeting. Ang pananalangin, kinakailangan bigyan natin ng halaga. Bahagi po yan ng iglesia, ang araw ng pananalangin. Wala pang iglesia na hindi nananalangin. Lahat po ng bahay-sambahan ay may kanya-kanyang araw at panahon ng pananalangin. Subalit, mahalaga na ang panalangin, binibigyan po natin ng importansya. Sapagkat isa lang nga po sa unang topic na ating pag-aralan, na sabi dito, ang prayer is God's appointed way for obtaining things. Pero bago yan natin makikita mamaya, basahin muna natin sa Santiago, verse 1 to 5. Nakuha nyo na ba? Santiago, sa kabanatang 4, talatang 1 hanggang 5. Ito po ang sabi, ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban, hindi ba't ang masamang nasa na namumugad sa iyo sa kalooban ng bawat isa sa inyo, at pawang nagkakalaban-laban? Alam mo, ang sambahayan ng mga mananampalataya, masasabi natin na hindi lang binubuo ng tatay, hindi lang ng nanay, may mga anak sila. Totoo po yan, mga kapatid. Mayroon, ang sabi dito, mayroon mga hindi pinagkakasunduan, alitan, paglalaban-laban, magkakaibang opinyon. At ang sabi dito, hindi ba't masama ang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo? Alam niyo, mga kapatid, ang pananalangin ay, ang sabi sa pag-aaral na to, sinasagot kung ang tahanan ay nagkakasundo-sundo. May pagkakasundo-sundo. Ang sabi dito, verse 2, meron kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kung kayo kung kinakailangan. Mapasa inyo lamang ang mga ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo
kayo'y nagkakagalit-galit, naglalaban-laban, hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. Maliwanag dito mga kapatid na sinasabi, kung walang panalangin ang pamilya, walang sagot sa Diyos. Anong uring panalangin ang kailangan ng Diyos dito? Ang kailangan ng Diyos ay taimtim na pananalangin. Taimtim na pananalangin at hindi pagsasalusalungat. Ang sabi nga ng ibang bahagi ng aklat, ng Biblia, kapag ang lalaki, ang husband at ang wife ay palaging nagkukontrahan, manalangin man ang lalaki o manalangin man ang babae, hindi sinasagot ng Diyos sapagkat may hidwaan palagi. Halimbawa, ang babae ay spiritual, ang gusto, ang spiritual na argumento, ang lalaki naman ay secular, iyan po ay hiwalay na kaagad. Mayroon pong panahon ang spiritual at may panahon ang secular na pag-uusap. Kung kaya po, magkakaisa lamang yan kung ilalagay natin sa tamang perspektibo ang lahat ng yan. Kapag tayo na sa iglesia, halimbawa lamang kung tayo na sa iglesia, ang pinag-usapan natin doon ay about spiritual. At pagdating natin ng bahay, mayroon naman tayong mga panahon at pag-uusap naman tungkol sa bagay na material o sekular. Ang sabi dito. Kaya iparating natin sa Panginoon natin ang ating mga pagsamo, sabi dito, verse 2. Mayroon kayong pinakamimiti, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan mapasa inyo lamang ito dahil sa inyong mga pag-iimbot sa mga bagay na hindi naman sa inyo. Kayo'y nagkakagalit-galit at naglalaban-laban, hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. So, ang paghingi sa Panginoon, ang paghingi natin bilang mananampalataya, inilalagay natin sa lugar. Hindi po lahat ng panahon tayo ay hingi ng hingi. Asa ng asa. Hingi ng hingi sa kapatid. Hingi ng hingi sa nanay o sa tatay. Dapat po tayo matuto na tayo ay magsikap na magkaroon ng dependency. Hindi lahat ng panahon nakasandal tayo. Ang ibig sabihin diyan, iparating natin sa Diyos ang ating mga minimithi, ang ating mga hinihingi. So mga kapatid, ang Kristiyanong hindi nananalangin personal, kaya personal, ang kanyang panalangin na hinihingi ay hindi sinasagot ng Diyos dahil hindi po siya nananalangin. Sabi dito. Kung sasabihin natin personal, no prayer, no answer. Sabi dito. At sabi pa rito sa verse 3, tingnan natin, sa talatang 3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong mga layunin, humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Alam niyo mga kapatid, speaking ng kalayawan mga kapatid, ito ay very nakaka-tempt sa mga yang kabataan. Ang layaw ay hindi lamang yan po mga kapatid sa isang area, kundi sa lahat ng bagay. Halimbawa, hingi ka sa Panginoon ng trabaho, pero ang iyo namang kinikita ay gagamitin mo lamang sa
panliligaw, halimbawa lamang, paglalaskwatsa, pagbublow out, at hindi ka naman nagagamit sa ministeryo ng Panginoon. Iyan po ay maling motibo. Wrong intention yan. Makasarili yan. Pray ka ng pray. Lingkod ka ng lingkod. Hindi ka naman nagbibigay sa Panginoon. Hindi ka nagbibigay sa pangailangan ng Panginoon. Ang sabi po dito, wrong intention ang verse 3. Mayroon kang selfishness. Makasarili ka, gusto mo, ikaw lang ang makikinabang ng iyong sariling mga hinihingi sa Panginoon. Iyan po ay hindi sinasagot. Ang sabi dito, hindi sinasagot ng Panginoon. Kaysa naman tayo sa mapasama, hindi na lang sasagutin ng Panginoon yan. Pagpatuloy natin, verse 4, basahin natin sa verse 4, mga taksil. Ang tawag ng Panginoon sa mga taong gano'n na makasarili, taksil. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway ninyo ang Diyos? Ibig sabihin, mga kapatid, ang buhay natin, ibig sabihin, masagana man tayo o wala man tayo, kinakailangan, huwag natin kalimutan ang Panginoon. Huwag natin kakalimutan ang Panginoon. At huwag tayong magpakalalim-lalim sa sanlibutan, pero mababaw naman tayo sa ating spiritual. Ang spiritual po ay tayo bilang nakakilala sa Panginoon, kasama na po natin yan. Yan po ay kasama na sa style natin. Verse 5. Basahin natin verse 5. Baka naman ang akala ninyo walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarugdog ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong binigay sa inyo at ayaw niya na may kaagaw sa ating pag-ibig. Alam nyo, napag-aral natin na ang Diyos ay naninibog ko kapag tayo ay nagbabackslide at tayo nakatuon na lamang sa yaman ng sanlibutan ito, sa yaman, pinapaganda natin ang ating buhay, pero hindi naman tayo nagpapagamit sa Panginoon. Iyan po ay, sabi ng Biblia, dito sa pinasa natin, pagiging kaibigan natin ang sanlibutan. Kaya nga, pakikipagkaibigan ay mayroon po yun yan ibinigay na guidelines si Harold Sela na kapag tayo nakipagkaibigan mayroon po kasing friend, may best friend, may acquaintance, at mayroon din po mga distant circle. Pero po ay dapat po nating obserbahan ang lahat ng yan sapagkat po kinakailangan po na tayo iparating natin ang ating mga pangailangan sa Diyos. Prayer is God's appointed way for obtaining things. Prayer regarded by the apostle as the most important business of their lives. Ang mga apostol na nanalangin, si Kristo ay nanalangin din. So ang pananalangin, hindi ka palit ng trabaho. Mayroon tayong trabaho pero nananalangin pa rin tayo. Hindi po sasabi. Mayroon akong kaibigan na pastor na taga dito sa Rizal na nagpadala sa akin ng message sa Facebook. Sabi niya, ang mga mananampalataya may mga panahon na naglalaskwatsa. Ang mga mananampalataya may panahon na ipinagpapalit ang linggo sa kanilang mga pansariling lakad. Ang sabi ng pastor na yon, okay lang yon, magsisimba rin kayo, yung nga lang nakahiga. Ang hugot doon na sinasabi niya, kapag tayo may sakit na, kapag tayo may karamdaman, doon lang tayo pumupunta sa church at nagpipray.
na dapat ang pagpunta sa church at pananalangin ay gawin na natin mga mananampalataya. Gawin na natin yan. Kung kaya't mamaya may mga ipagpananalangin tayo na hinilingin ng mga kapatiran natin. Ito'y babanggitin natin mamaya sa ating pagtatapos ng pananalangin. Sa panahong ito, may mga mananalangin para sa atin. Pero bago sila tawagin ko, maraming salamat sa inyong pakikinig at sana napulot natin lahat ang aral na nakikita natin sa ating binasa. Ang sabi dito, mahalaga ang pananalangin. Iparating natin ang ating mga panalangin sa Panginoon. At huwag po tayong makipagkaibigan sa sanlibutan ito at lumalayo naman tayo sa Diyos. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo na nakinig at nakapulot ng mensahe sa gabi ito. Ang unang mananalangin sa atin ay si Daniel Artanga. Magandang gabi sa ating lahat. Sama-sama tayong manalangin para sa pagkakaisa ng bawat isa. Iyuko po natin ang ating mga ulo at ipikit natin ang ating mga mata. Ama naming Diyos na sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan mo. Salamat po Panginoon sa mensahe na napakinggan po namin ngayong gabi. Nagpapasalamat po kami Panginoon dahil nagkaroon po kami ng oras para masaksihan Panginoon yung kabutihan mo, matutunan Panginoon yung mga salita mo Panginoon. And nagpapasalamat po kami O Lord sa privilege na ito Panginoon dahil nagkaroon po kami O Lord ng oras para ipagdasal Panginoon yung mga bagay-bagay O Lord sa buhay namin. Sa mga oras na ito Panginoon, ipinapanalangin po namin Panginoon yung bawat isa. Ipinapanalangin po namin O Lord ang kalagayan O Lord ng bawat members po namin, ng aming pastor Panginoon, aming mga elders. Pinapanalangin po namin Panginoon yung mga kabuhayan nila. Pinagpipray din po namin Panginoon sa gabing ito O Lord yung eagerness nila O Lord para makapakinig ng salita mo. Panginoon, sa gabing ito, idinadalangin po namin Panginoon ang small group ng bawat youth Panginoon. Ipinapanalangin po namin Panginoon ng bawat leaders nila O Lord. Bigyan mo kami O Lord ng nag-aalab na kaalaman Panginoon para makapagpatuloy kami Panginoon sa pagsiserve sa inyo. Alam po Panginoon na napakaraming pagsubok. Alam po namin Panginoon na everyday marami kaming na-encounter na hindi talaga kalugod-lugod O Lord, or hindi talaga maganda Panginoon. Pero nagpapasalamat po kami Panginoon dahil hanggang ngayon nakatayo pa rin kami Panginoon nagsiserve sa inyo. Panginoon, sa gabing ito, gusto po naming ibalik Panginoon yung nararapat na paglilingkod para sa iyo. Ipinapanalangin po namin ang bawat leaders Panginoon, ipinapanalangin po namin ang bawat elders, ang bawat ang aming pastor Panginoon, ang mga nanonood ngayon Panginoon, at ang lahat ng mga nananalangin ngayon Panginoon. Bigyan mo kami O Lord ng courage Panginoon na magpatuloy sa iyo. Alam ko Panginoon na hindi mo kami pababayaan dahil ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya naniniwala kami O Lord na may purpose lahat O Lord kung bakit until now nandito pa rin kami, nakakapit pa rin kami O Lord sa iyo. Alam ko Panginoon na hindi mo pababayaan Panginoon yung mga anak mo O Lord sa pananampalataya. And naniniwala kami Panginoon na ibabahagi mo pa Panginoon ang mga biyaya mo O Lord, and naniniwala kami O Lord na may plano ka pa sa bawat isa po sa amin ngayon sa gabing ito. Kaya sa mga oras na ito, itinataas po namin sa iyo ang lahat-lahat Panginoon. Maraming pong salamat Panginoon sa mga oras na ito dahil nagkaroon po kami ng time O Lord na makapanginig ng mensahe mo. Salamat po sa lahat-lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sunod ay si Ruth Baluan.
Ayan po, good evening po sa ating lahat. Ngayon naman po, pagpe-pray natin yung passionate leadership, leader of leaders. That may the Lord give us all JCC members and live stream audience the heart of discipleship, each one to become true disciple of Jesus. May the Lord increase the number of small group leaders, and may everyone be engaged into the process of becoming a leader. May all the families be engaged into the discipleship process, submissive and teachable hearts, thirsty soul for the Word of God. So, let's pray po. Yes, Lord, maraming salamat po sa gabing ito na pinagsama-sama niyo po kami mag-pray, Panginoon. Ipag-pray po ang mga leaders. Unang-una na po sa lahat, Lord, yung pastor po namin, si Pastor Levy, and si Tita Del, Panginoon, na nangunguna sa JCC, Panginoon. Lord, we declare a good health, Panginoon. We declare a healthy leadership, Panginoon, na ipagkakaloob niyo po sa kanila, Lord God. Lord, pinagpipray din po namin ang bawat leaders. Lord, ibigay niyo nga po sa amin yung submissive hearts na nire-require niyo po sa amin every day, Panginoon. Most especially po, Panginoon, yung paglilid po namin sa aming small group, sa aming discipleship, at ganun din po, Panginoon, ipinagpipray ko rin po yung bawat pamilya ng mga leaders na ito, Lord God, naway bigyan nyo nga po sa kanila as a leader, Panginoon, ibigay nyo nga po sa kanila yung power to preach your word sa kanila ring family, Lord God, at madala nga po namin yung pamilya namin sa inyong paanan sa church na ito, Panginoon. Ang sama-sama po kaming magpupuri sa inyo, sama-sama po kaming lumalago, Panginoon, kasama ang aming pamilya. Lord God, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pangatlo ay si Delia Nacion. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Sa gabing ito, samahan niyo po ako na ipanalangin ang ating bansa. Sa gabing ito, pinupuri ko ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa ating mga buhay. Pinupuri ko din po siya sa kanyang lahat ng kanyang patuloy na ginagawa sa ating lahat. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagtugon niya, sa mga panalangin natin, sa aking naging karamdaman kahapon. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa kanyang agarang pagdinig ng ating mga panalangin. So maraming salamat sa inyo at higit sa lahat sa Panginoon sa pagtugon niya sa mga panalangin natin. At sa gabing ito, samahan niyo po ako na ipanalangin ang ating bansa. O Lord God, sa gabing ito, pinupuri namin, Ama, at pinasasalamatan ka namin sa iyong kabutihan sa bawat buhay namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ang siyang patuloy na nag-iingat sa amin, Panginoon. Mahigit 1 taon na po ang nakalipas, Panginoon, hindi mo po kami pinabayaan. Panginoon, hindi mo po kami pinahintulutan, Panginoon, na magkasakit, Panginoon Diyos. Nararamdaman po namin ang takot, Panginoon, sa mga nangyayari sa aming bansa, Panginoon. Pero alam po namin, Panginoon Diyos, na ikaw ang siyang may kontrol at ikaw ang siyang may hawak ng aming buhay, na patuloy mo nga po kami inaalagaan, Panginoon, sa bawat araw ng aming mga buhay, Panginoon. Kaya sa gabing ito, nagpapasalamat po kami, Ama, dahil napakabuti mo sa amin, Panginoon. Ang iyong biyaya at ang iyong awa, Panginoon, ay laging nasa amin, Panginoon. Laging nasa aming panig, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami sa iyo, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. At sa gabing ito, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming bansa, Panginoon. Hindi po lingid sa inyo ang mga nangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon, na muling dumami, Panginoon Diyos, ang affected ng COVID-19 na ito, Panginoon. Kaya dinadalangin po namin, Ama, na patuloy mo nga pong
patuloy po kayong maghari, Panginoon, sa mga buhay ng iyong mga anak upang kami, Panginoon Diyos, ay maging ligtas sa araw-araw, Panginoon. At idinadalangin nga po namin sa inyo, Panginoon Diyos, ang pagbabago ng aming bansa, Panginoon, ng lugar na kinalalagyan namin, Panginoon Diyos. At ang pagbabagong ito, Panginoon, ay mangyayari kung ang mga namumuno, Panginoon, ay tunay o Diyos na mamuno na ayon sa inyong kagustuhan, Panginoon. Kayo po ang naglagay sa mga government officials namin, Panginoon. Kaya alam ko rin po, Panginoon, at naniniwala ako, Panginoon Diyos, na ang iyong kalooban ang siya pa rin maghahari, Panginoon. Idinadalangin po namin, Panginoon, na ang pagbabagong ito ay magmumula, Panginoon Diyos, sa mga namumuno sa amin, Panginoon. Idinadalangin ko, Panginoon Diyos, na bigyan niyo po sila ng katalinuhan na ang kanilang mga gagawin, Panginoon, ay ang magbe-benefit ay nakakarami, Panginoon, hindi ang iilan lamang, Panginoon. Kaya bigyan mo nga po sila ng sapat, Panginoon Diyos, na kaalaman kung paano po nila gabayan at patakbuhin, Panginoon Diyos, ang aming bansang kinalalagyan, Panginoon. Idinadalangin namin ang aming presidente, Panginoon, na patuloy mo po siyang bigyan ng lakas, Panginoon, ng kanyang pangangatawan, katalinuhan, O Lord God, na mapag-isipan niya, Panginoon Diyos, ang para sa aming ikabubuti, Panginoon. Gayon din ang mga sumusunod sa kanya, Panginoon, na sila ay magkaisa na para sa ikabubuti ng aming bansa, Panginoon. Gayon din po ang angono, Panginoon Diyos, idinadalangin ko, Panginoon Diyos, na patnubayan mo po ang aming mayor, Panginoon, ang aming Mayor Jerry May Calderon, Panginoon. Bigyan mo po siya, Ama, ng katalinuhan na magawa niya, Panginoon Diyos, ang mga dapat niyang gawin, hindi pa sarili lamang, Panginoon Diyos, kundi para sa nakararami, Panginoon, na naririto sa angono, Panginoon. Idinadalangin po namin, Panginoon, na mabahaginan ng bawat isa ng vaccine, Panginoon, na ito ang mga mamamayan ng angono, Panginoon. Loobin mo nawa, Panginoon Diyos, na ang vaccine na maibigay sa amin ay yung nararapat para sa amin, Panginoon. Tulungan mo nga po kami, Panginoon Diyos, na makamtan namin, Panginoon, ang vaccine, Panginoon Diyos, na maayos, Panginoon. At walang mga side effect, Panginoon. Lord God, idinadalangin din po namin, Panginoon, na patuloy mo nga pong palaguin ang aming ministry, Panginoon. Ang mga anak mo, Panginoon, na nagmi-ministeryo sa Journey Community Church, Panginoon, patatagin mo po ang kanilang pananampalataya, O Diyos, na hindi po kami madala, Panginoon Diyos, ng kahirapan na ito ng aming buhay, Panginoon, kundi bigyan mo nga po kami ng sigla, Panginoon, sa aming pagtupad sa ministeryong ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Idinadalangin namin ang mga leaders, Panginoon Diyos, na palakasin mo sila sa kanilang spiritual na buhay, Panginoon. Gayon din po sa buhay nila sa aming community, Panginoon, na makita sa bawat isa, Panginoon Diyos, na kami ay iyong mga anak, Panginoon. Makita kanila sa bawat galaw namin, sa bawat salita namin, Panginoon, ikaw ang siyang makita nila sa amin, Panginoon. At dalangin ko po, O Diyos, na sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pagsunod sa iyo, sa pamamagitan ng aming paggawa, Panginoon, ng mga bagay na nais mong gawin namin, Panginoon Diyos, sa pamamagitan nito ay makapag-akay kami ng kaluluwa na tunay na magpupuri sa iyo, Panginoon. Sa gabing ito, maraming pong salamat, Panginoon, sa
mga biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Sa kalakasan ng aming mga katawan, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin, O Diyos. Ikaw ang siya naming pinupuri at tinadakila, Panginoon. Patnubayan mo nga po ang aming bansa, Panginoon, ang aming bayan, Panginoon, ang aming church, Panginoon. Gabayan mo po ito, Panginoon. At lagi mo pong iingatan ito, Panginoon, sa bawat sandali, Panginoon, na wala kami sa aming bahay-sambahan, Panginoon. Tulungan mo nga po kami na magampanan namin, Panginoon, ang mga ninanais mo para sa amin, para ang iyong bahay-sambahan, Panginoon, ay tunay na maging kaaya-aya sa paningin ng iba, Panginoon. Pagpalain mo nga po ang gabing ito sa pangalan ng anak ko si Jesucristo. At sunod niya si Jobri Sapra. Pagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po'y sama-samang manalangin sa ating Diyos Ama. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat, Panginoon. Unang-una, Panginoon, sa yung biyaya na binigay niyo sa amin, Panginoon. Lahat ng mga blessings, O Diyos, na tunay nga, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan sa araw ng pandemic, O Diyos. Lord, ikaw po, Panginoon, ang aming pinupuri, Panginoon, sinasamba, O Diyos. Lord, tinataas po namin ang iyong ngalan, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang aming gabay. Ikaw po, Panginoon, ang aming tagapagligtas, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang core leader, O Diyos, na kayo po, Panginoon, ang manguna sa kanilang puso't isipan, O Diyos. At sa aming bahay-sambahan, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang magtaas sa aming bahay-sambahan, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, magbigay kalaguan, O Diyos, sa aming mga bahay-sambahan, Panginoon. At Panginoon, ang lahat po ng mga official, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon, Panginoon, dalangin po namin na kayo po ang magbigay linaw sa kanilang kaisipan sa pagpatupad ng batas, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming na natatanggap na biyaya mula sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. At sa paha ay si Angelica Gupio. Good evening sa ating lahat. Dumako na po tayo sa ating pang-last na prayer points, which is a prayer of financial breakthrough. Let's all pray po. My son, Heavenly Father, thank you for this wonderful night. Pwede po nakalagay sa bawat isa, and we would like to take this opportunity to thank for the life of everyone, Lord, na nandito ngayong gabi. And at sama-sama atang tapuhin kahit pagsapasalamatan at tunawin ng guidance, Lord, at lumapit sa iyo. Lord, and we know that you are the Creator. You are the Omnipotent. You are the one that holds our life, Lord. You are in control of our life. So we would like to take this opportunity to pray for everyone who is still looking for a job, also looking for a job that will fit their qualifications and to their needs, Lord. You know, we have a lot of choices in this industry, but it's your will that will be done, Lord, and hindi yun ang kagustuhan namin, and we will to be able to pray for that. And for those na mayroong business, as well the large businesses, Lord, Lord, I pray that everyone, you will give them enough strength to work hard and make their business prosperous and abundant, so that they can help others as well. And give them the heart to serve the other people as well, and to use their knowledge to expand and share it to everyone. Lord, na simula din ang kanilang mga business. Lord, we also take this opportunity to pray for your children, Lord, na yun is nagpapatuloy na nagpipray para sa divine promotion na hinihintay nila. And sooner or later, Lord, ma-receive na yung promotion na yun with your help, with your guidance, Lord. In time that we are waiting for that, Lord, give us the heart and the patience to wait for that moment to happen.
Lord, lahat ng itong ipit mo namin will never be happen without your help. Sabi niya sa Matthew 7:7, Lord, seek and you will find, knock the door will be open. So everything that we do should glorify your name, Lord, and help us na maging light po sa bawat kilos na ginagawa namin sa lugar na pinupuntahan namin. Help us, Lord. Help us to have enough knowledge and wisdom and strength to serve other people as well. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa, and salamat po sa ibang ito nagsama-sama kami upang mag-pray sa bawat isa. Lord, hindi namin kaya ito, and we need you through this prayer, Lord. And naway, kung makamit namin lahat ng pinipray namin, Lord, direct our path, Lord, na hindi kami malayo sa inyo, and bagkus lumapit palalo sa inyo. And Lord, salamat po, and we love you, and we will always be in this as all we pray in this mighty name. Amen. Sa ating closing prayer, inadalangin natin ang request ng ating mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming pong salamat sa gabing ito. At unang-unang inaalala namin sa panalangin ang kahilingan ni Risa na ang kanyang magulang, ang kanyang tatay ay magtatayo ng business. At kukuhaya, Panginoon namin Diyos, hiniling namin, Panginoon, ang iyong gabay sa kanila. Knowledge and wisdom sa paglapit sa mga tao ang kailangan. At Lord, alam namin na may mga proseso yan at involved po dyan mga kapatid, Panginoon namin Diyos, ang mga pinansyal na bahagi ng paglalakad ng mga papeles na ito. I-provide mo po sa kanila ang kanilang mga pangailangan. At alam po namin ang paglakad sa mga business permit na katulad niyan ay matagal at mahirap. Subalit, Panginoon ng Diyos, hindi namin walang imposible sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na susubaybayan mo sila hanggang matapos nila, at ito po may kinalaman sa kanilang mga additional income sa ngayong panahon ng pandemya, kung kaya't kailangan, Panginoon, ang tao ay nagtatrabaho, may income. Gayon din, Panginoon namin Diyos, si Resilin, ipinagpipray namin, Panginoon, ang business ng kanyang pamilya, ang sa Antipolo sa bayan, ganoon din ang kanilang pinansyal na pangailangan sa araw-araw, ang kanyang bagong trabaho. Pinadalangin namin, Panginoon, tayo ito ay maging daluyan ng inyong pagpapala. Biblical po yan, Panginoon ng Diyos. Yan po ay utos mo sa amin na kami ay magtrabaho. At sa ngayong panahon ng pagtatrabaho ni Lynn, sapagkat po siya, Panginoon, katatapos lamang ng kanyang pag-aaral. Maraming salamat sa lahat ng ito, at ito ay ginagamit ng Panginoon ng Diyos upang magkaroon po siya ng hanap buhay. Lord, gabayan mo po sila, kanilang mga pamilya. Wala pong hadlang sa iyo ang pananalangin ito. Alam po namin na kahit sino po ay kaya niyong tulungan. At idinadalangin namin sila, Panginoon namin Diyos. Gayon din, Panginoon, ang iba namin mga kapatiran na nagtatrabaho, lumalabas, may pahintulot ang gobyerno, nalalagay sa kanila, sa panganib ang kanilang buhay. Alam po po, Panginoon namin Diyos, na iingatan mo sila sa kanilang pagpasok, pag-uwi mula sa trabaho, ang kanilang mga pamilyang aabutan nila, Panginoon. Pinadalangin ko, Panginoon, na
palakasin mo ang kanilang mga resistensya, ang kanilang immune system, Panginoon. Na hindi po sila makapitan ng karamdaman ito, ng sakit. Alam po namin, Panginoon, ang immunity kailangan sa panahon ito. Lakas ng resistensya ng aming pangatawan upang ang mga infeksyon na yan ay mapaglabanan ng aming katawan. Subalit kami, Panginoon, naniniwala na ang iyong mga anak ay mayroon spiritual immunity na nagmumula sa iyo. Kung kaya hindi po namin ipinagmamalaki, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon namin Diyos. Sapagkat mula pa noong una na kami ay iyong tinawag, kasama na ang iyong malasakit sa buhay namin. Kasama na ang iyong proteksyon, ang iyong provisyon na binigay sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa hapong ito at sa gabing ito pala, na kami, Panginoon, ay dudulog sa iyo sa mga panalangin ito. At ang aming bayang-bahan, unti-unti po namin ninaayos, Panginoon ng Diyos. At magagamit po namin ito na maayos. At bendisyonan mo, Panginoon, ang bawat isa, na ito ay ituring na pangalawang tahanan, importante. Binibigyan po namin ng malasakit sapagkat iyan po ay refleksyon ng aming paglilingkod. Kung kami ay mayroon malasakit sa aming iglesia, ganun din po ang aming paglilingkod. Mayroon po kami malasakit. Kung kayo, Panginoon, ang lahat ng ito ay inilalagay namin sa iyong kapangyarihang kamay. Kayo, Panginoon, ang magbibindisyon sa lahat ng ito, sa mga may karamdaman, kagalingan, sa mga trabaho, pag-iwas sa karamdaman. Ingatan mo po sila, Panginoon ng Diyos. At sa mga tahanan naman, Panginoon ng Diyos, nawa ang mga nagtatrabaho sa aming pamilya, pag-uwi nila, wala po silang daladalang karamdaman. Maraming salamat sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin. Pasasalamat sa pangalan ng Kristo. Amen.